Kumusta pala yung sabi ko sa inyo, anong plano? Madadagdagan pa ba? Parang alam ko yung sinasabi niya, may punto kayo ah. Dito na po talaga ako na gagawa kami ng baby ni Mahal, araw at gabi po. Yung buo ng loob ko na mabigyan ko man lang ng isang anak yung aking asawa. Mga kalingap, ngayong araw po ay kumusta muna kay lahat sa mga viewers sa Facebook, sa YouTube. Ngayon po ay galing kami kay Tatay Budoy, kaya nga lang wala pong tao doon. At nandito si Tatay Budoy pala nangangalakal ngayong araw. At pumunta kami doon para kamustahin din sila. Siyempre, yung ipinangako natin sa kanila ay tutuparan natin yun. Tatay Budoy, kamusta ka? Ay, okay lang. Ayaw, nakakalakad po. Ha? Nakakalakad. Ang dami mong kalakal ngayon tayo. Oo. Anong oras ka nagsimula mga kalakal ngayon? Ano po, alas 6 po. Alas 6? Opo. Okay. Ang aga naman, sobrang aga. Maaga Si po Mark talaga. nasan ngayon? Ando po sa bahay kasi po hindi po siya nakapangalakad. Hindi, wala doon. Nagpunta kasi kami doon ay. Nagpilit daw mga lakal ngayong araw. Oo po, nangalakal po yun kasi po. Pero sabi niya kanina hindi siya mga lakal. Opo, kasi po nawala na eh. Kala ko po dire-diretso yung ulan. Ulan. Kaya... Okay. Hindi kanina inabot ka ng ulang pangalakal. Opo, pero nagsilungan pa ako. Ano po ako nabasa. Okay. Anong plano mo ngayon? Maglilibot ka pa ba o pauwi ka na? Ano pong oras po ba kayo pupunta ron? Kanina nga sana, pero ngayon babalik kami sa inyo. Siyempre, takita ka na namin ay. Opo, at kami wala na rin talagang... Sige, ngayon pupunta kami. I-remit mo na to. Opo. Tapos pupunta kami sa inyo ngayon, ha? Opo, opo. Okay. Tatay mo kami doon. Parating kami, ha, tatay? Opo. Okay, sige tayo. Ingat ka tayo, ha? Okay, ingat ka po. Ingat po. Andito na tayo ngayon kala Tatay Budoy. At tara, kakamustahin natin sila. Oh, may ilog na naman kayo dito. Oo. Ano ba kayo hilog? Buti na lang may daan pa rin kayo. Nilagyan ko talaga. Dito pwede mga kalingap na ganito ito. Kasi dapat ito. Lalagyan daw po ba ito dito ng ano? Lalagyan daw po pagka nag-recraft sila. Okay, lalagyan naman daw pala ito dito ng kumbaga ananghan ng tubig. Kasi hindi po ito pwedeng ganito lang. Kasi ang kawawa naman dito, yung mga nakatira dito kagaya nila Tatay Budoy na naiipunan ng tubig. Sa bagay Tatay Budoy, may tubig lang naman kapag may ulan ano. Oo, pwede na po tayo mamingwit ng isda. Grabe yung langgam, dami. Yung malalaki pati. Ligha. Ligha. Kaya ko to, asawa ko, itlog ni Chik-Chik. Ay, nangitlog yung manok mo. Wala, madali yan. Nangitlog yung baga, oo. Itlog na si Chik-Chik kanina. Ito yung ilog mo. Tatay Budoy, kamusta po? Si ito, okay Mark po. hindi pa umuwi. Ay, hindi po. Gawa ng nangangalakal po yun, pambili daw ng gulong ng bike niya. Nangangalakal si Mark. Opo. Kamusta po yung yung Pasko ninyo since wala naman kayong celebration? Anong ginawa niyo ng Pasko? Dito na po sa bahay. Dito lang po sa bahay. Dito lang. Oo. Masaya naman kayo kahit na hindi kayo nag-celebrate ng Pasko. Opo, masaya naman po. Parang normal day lang Tatay Budoy. Opo. Ngayon Tatay Budoy, pag uwi mo dito, may plano ka pa bang lalabas ka pa ba para mangalakal ulit? Lalabas pa po, kaso lang ayusin ko yung kalakal ko dyan. Ito po ba Tatay Budoy, saan itong kalakal na ito? I-stack mo na dito? O dadali mo pa rin doon? Kukuhain Iniipon mo po yan lang? ni manager sa isang araw, dadagdagan ko muna. Mas maigi siguro tatay nga na dito mo muna i-stack habang hindi ka pa nagpaplano para doon sa dating pipick up side dito. Opo. Pwede na dito mo na muna ipunin para isahan lang pag-pick up ng boss nyo, di ba? Opo, oo. Para malakihan din yung Opo. yung bayan, Yun diba? nga po iba, nandun na. Inuna ko na doon. Nakapagdala ka na doon. Oo, yung iba, yung karga ng aking service nandun na, hindi ko na dinala rito at ang hirap dalhin. Ito po tatay, nakaraang puro ulan tayo dito sa Bicol. Kamusta naman kayo dito? Ito po, pagka tulog lang kami. Kapag sobrang ulan. Oo, hindi makalabas. Pero ang importante, hindi naman kayo nababasa. Hindi naman po kami nababasa. Every time natin kasi tinatanong yun sa kanila kapag tag-ulan. Kasi nga, di naman natin po alam yung sitwasyon na nila dito araw-araw. Paano po kung yung bubong pala na nila may tumutulo na, di ba? Kasi katagalan naman talaga ng gamit pasira ng pasira yan. Bibilan ko po yan ang bulkasil at ilalagay ko doon sa mga butas-butas ng bunga. Meron po bang tumutulo sa inyo? Wala naman. Wala naman po, kaso na po na Parang lang. patak lang po siya. Okay. Kumbaga para lang, secure lang Opo. Kumbaga para wala talagang tutulo na Opo. sigurado Pansigurado. Hindi po ba ito nilagyan ng karpentero noon?
Hindi po. Nakalimutan siguro lagyan. O baka tiwala siya sa gawa niya, tatay, ano? Opo. Kasi yung iba, kahit wala naman natulo, lagay agad ng bulkasil. Hindi ko alam kung talagang record yun, talagang bawat pako lagay ng bulkasil, ganun ba yun? Oo. Hindi naman siguro, ano? Hindi naman lahat. Kaya, yung iba tiwala sa gawa nila, no, tatay? Hindi nila alam pag tinagal-tagal ng tutulo at tutulo. Pero kamusta si Mark? At wala po ngayon dito si Mark. Kamusta naman siya? Ayos naman po siya. Okay naman. Oo. Medyo masakit-sakit lang ang tuhod niya, yung ganito niya. Pero si Mark ba masaya naman sa ginagawa niya? Masaya po yun. Masaya naman. Opo, masaya po. Yung kasing importante mga kalingpong, kung masaya si Mark, doon po siya. Basta't iwas lang nga si Mark doon sa mga bagay na makakasira sa kanya, no? Opo. Kagaya ng mga nangyari na nakaraan. Kamusta pala yun? December na ngayon, tapos na ba yung mission niya doon? Tapos na po sila. Tapos na? Opo, tapos na. Awa ng Diyos, tapos na pala si Mark dun sa paglilinis. Ano, tatay? Opo. Di absolto na si Mark dun. Absolto na po sila. Sana naman hindi na maulit. Ano, tatay? Opo. Kaya nga po lagi namin sinasabihan din na pag-aalis siya ang trabaho ayusin para hindi napapahamak. Mabuti po yung ganun na magulang palagi may paalala sa anak kapag bago ualis ng bahay. Ano, tatay Budoy? At magpe-pray kami bago umalis ay. Siyempre kasama na po kayo doon. Okay. Salamat, tatay. Yung pagsamba nyo, tuloy-tuloy pa ba? Tuloy-tuloy po yun. Ha? Tuloy-tuloy Ngayon lang po. kami, Huwebes hindi makasambat na ulan. Maulan po kasi. Pero tuloy-tuloy pa rin naman Tuloy-tuloy pa pala. rin po yung samba namin. Huwag nyo rin pabayaan tayong pagsamba nyo, no? Opo. Para na sa ganun po ay lagi kayong ginagabayan din ni God. Opo. Natatay? Opo, pinagpipray ko nga po lahat ng mga sponsor po, pati po kayo, pati po si Kuya Bal. Lahat po ng Team Kalingap. Okay, salamat tayo sa mga kasamahan namin na pinagpipray nyo. Opo. Kung hindi man nila ito mapanood o sigurado. Salamat po sa inyo kasi yung pagpray nyo po ay magiging kaligtasan din po nila yun. Opo. Ano, tatay? Opo. Si Nanay Gleisa naman, kamusta? Dito nga tayo. Nanay Gleisa, kamusta ka po? Magandang pamasko ko. Maganda pa mas mo. Ano bang pamasko? Labahin. Labahin. Katatapos ko lang magbanlaw nung isang kahapon. Meron ulit. Ganyan talaga nanay ang trabaho ng babae. Ang pagsilbihan natin yung mga asawa natin, anak natin, no? Pero dapat naman sana matuto din si Mark ng mga gawain na ganyan. Tinuturuan mo ba siya ng ganyan? Marunong ho yung maglinis ng bahay, kaso mas gusto niyang mga lakal kaysa sa maglinis ng bahay. Kasi ayan po yung natuto kasi si Mark na kumita ng pera, humawak ng pera, kaya yun po yung hanap-hanap niya talaga siguro. Nanay? May ganun po kasing tao kaya ngayong iba, once na na-stop po sa pag-aaral at naranasan magtrabaho, tinatamad na sila mag-aaral kasi nakaranas na silang humawak ng pera. Sanay na sila. Yung anak ko man ayaw niyang tumigil sa pag-aaral. Sabi nga sa akin nung isang araw, Mama, mapasok ako sa stop muna ako sa pangangalakal. Sabi ko, bahala ka. Matagal-tagal pa naman ata ang pasukan ng mga yun. Kaya baka pag tapos ng sumama siya dun sa nadaan dito na yung may-ari niyang bota magpupurbuo sila. Magkakaroon ulit ng trabaho si Mark sa Nyug. Maganda po yun kasi yun yung gusto ni Mark na maganda-ganda daw kasi yung kita niya doon, no? Kumpara doon sa pangangalakal. Arawan. Maganda po yun. At least magkakaroon na naman ng bagong trabaho si Mark bago magpasukan kasi may matagal-tagal pa naman yung pasukan, di ba? Sa January 6 pa yata balik nila. Matagal-tagal pa, may ilang araw pa pwede pa si Mark makapagtrabaho, no? Pero sana wag lang sagid-sagarin din yung sarili sa pagtatrabaho. Kuba na nga mahirap naman pag nagkasakit, no? Kuba na nga ng kakabuhat ng mabibigat. Hindi naman sana kailangan ni Mark magtrabaho po ng ganito kung in-accept niya kasi dati yung ino-offer natin na trabaho sa kanya sa shop. Hindi man po kasi tinanggap ni Mark at hindi daw siya komportable siguro. Mas gusto niya yung ganito na pangangalakal. Kasi binibigyan natin siya noon ng trabaho para kahit pa paano po hindi na niya kailangan mangalakal. Doon na lang siya sa shop magtatrabaho every out niya sa school. Kahit po baga mga 2 oras na trabaho, kikita na po siya sa amin, no? Kaya nga lang hindi naman natin pwedeng pilitin kasi dito siya komportable sa ganitong trabaho. Nasanay na kasi siya sa ganito. O Nanay Gleisa, parang hindi pa po nakakabawi ang katawan natin, ha? Nga po.
Kaya nga po sabi ko dapat si Mark turuan nyo din po ng ibang gawain sa bahay. Bago po siya umalis, mga lakal, tulungan muna kayo dito. Kasi kayo po, alam ko marami din kayo ditong ginagawa, kagaya niyang paglalaba, paglilinis ng bahay, pag-aasikaso ng pagkain. Kaya dapat po turuan nyo din si Mark. Kasi nanay, kapag po si Mark mag-isa na at hindi man natin matanggap, aalis at aalis po yan si Mark, di ba? Para magtrabaho, mabubuhay siya na mag-isa na hindi kayo kasama. Paano po niya magagawa yung mga ginagawa ninyo kapag mag-isa na siya, di ba? Kagaya po ng paglalaba, paglilinis ng bahay. Marunong po yung maglaba. Narunong naman siya. Marunong siya maglaba. Kaso kasi nandyan pa kayo. Kaya palibasa ay bunso. Bunso't panganay. Kasi isa naman. Okay. Kumusta pala yung sabi ko sa inyo? Anong plano? Madadagdagan pa ba? Parang alam ko yung sinasabi niya, may punto kayo Kasi Tatay Budoy, baka mamaya huli na ang lahat. Ay, madadagdagan pa yan. Kay tatay, sa lalaki po, walang problema. Kasi ang lalaki kahit umidad pa po yan, makakabuo yan. Kasi hindi naman napapanis ang sperm ng lalaki. Pero kay Nanay Glyza, kapag umabot sa edad, sa alam ko lang, hindi na pwede manganak. Ay, pero yung tiyahin ko, ano na yun, 40 plus na yun, pero nagkaanak pa ng kambal. Opo, ganito po nanay, wag po kayong matakot na magkaanak ulit. Ang bata po, bukod sa blessing yan, kapag binigay sa atin ni God, blessing yan, kasi malaking biyaya na pinagkalooban ka ng anak, di ba? Yung iba nga di magkaanak, kaya sinasabing blessing po yun. So, wag po kayong matakot na matatakot kayong hindi nyo mabuhay. Wag po kayong mag-isip ng ganun, no? Kasi si Mark, pag nakatapos po yan, matutulungan niya din kayo kapag magpapaaral na kayo sa susunod yung anak. Diba? Kaya huwag po kayo matakot, tsaka dito naman kami. Ang tatay, Opo. simulan mo na mamaya. Sasangit sigarin ko na. Tatay ha, hindi, sa totoo lang po, maganda po kasi sana, may isa pa po kayong anak. Opo, yan niyo po, sisikapin namin magkaroon, hindi ko na ipalalaglag. Lagi kasing nalalaglag ay. Hindi mo naman pinapalaglag, nalalaglag. Nalalaglag. O baka ma-misunderstanding yung mga viewers natin, baka sabihin pinapalaglag ninyo. Nakwento na kasi sa akin yan na nakukunan si Nanay Glyza, pero hindi naman yan ginugustong ipalaglag. Siguro sa kakatrabaho, kakikilos, hindi, medyo sensitive. Kasi si tatay at si Nanay Glyza, alam nyo naman na hindi talagang biological father ni Mark si Tatay Budoy. So maganda po sana magkaroon sila ng supling ng sa kanila ding dalawa. Yun lang po yung inaano ko, kasi si Mark ay kay Nanay Glyza, na si Tatay Budoy yung tumayong ama. Maganda din po sana may anak kayong dalawa. Nasa inyo talaga. Sa inyong dalawa talaga. May bunga yung, kumbaga yung pagmamahalan ninyo, may nagbunga. Naiinip yung anak ko, di sabi niya sa akin, mama, pag ako umidad ng 30, kahit isang anak, may anak kami. Sabi ko sa akin na laang, ano ka, lola ka lang noon, pero kami ang mabubuhay doon. Ibig sabihin pag nagkaanak daw po siya. Hindi naman natin masabi kung isa lang talaga yung gusto ni Mark, di ba? Kasi hindi naman natin hawak yung yung future, yung mangyayari, di ba? Pero tatay, yun yung request ko sa inyo. Opo, maganda po na makitaan ko kayo na may baby kayo dito. Opo. Kasi pag ipagkakaloob talaga ni God sa inyo, mangyari po yun. Opo. Pero nasa tao din yung gawa, syempre. Nasa Diyos lang ang awa. Opo. Kaya Nanay Glyza, huwag kang magpipigil ha. Tatay Budoy, huwag kang magpipigil. Hindi mo. Okay? Huwag kang magpigil. Huwag kayong matakot ha. May gusto nga para kumbatiin ko sa mga viewers ko po, Merry Christmas po and Happy New Year sa lahat-lahat po, para hindi na po kayo magtampo. Okay. So sa Tatay Budoy, ako nagpapasalamat ako kasi bawat prayer nyo, sinasama nyo kami. Opo, wala po problema sa akin. Napakalaking tulong po kasi ng prayer, yung kaligtasan namin sa araw-araw, biyahe, pasok kami sa mga lugar na hindi naman namin alam kung anong meron doon. Opo. Yun po yung safe kami na makauwi at makapunta doon. Opo. Lagi naman po namin kayo pinagpipray araw at gabi. Salamat po Tatay Budoy. Okay. Nanay Glyza, ngayon, ang ginawa na lang namin, okay lang ba sa iyo na ngayong pong bagong taon, ikaw na lang mag-prepare ng mga pagkain ninyo? Opo, okay lang po. Okay lang ba sa inyo yun? Okay lang po. May mga dala ko dyan panghandaan nyo sa ngayong darating na bagong taon. Kayo na lang mag-prepare. Mas maigip, mas masaya yun na, halimbawa, pahinga ka muna Tatay Budoy sa bagong taon.
Baka pwede. Makakalakal ako. Makakalakal pa rin. Kasi maganda sana na habang nagpe-prepare kayo ng pagkain dito, tulong-tulong kayo. Magbibili siya ako ng baka may kulang pambilihin. Okay, sige. Baka mabilang mo pa ng regalo si Nanay Glyza. Kaya nga po. Kasi bagong taon, may bagong taon kayo, di ba? Opo. May New Year kayo. So, sige. nga po. Kung gusto niyo po talaga magtrabaho ng bagong taon, edi basta pag ano ba tawag sa pagkain ng ano, medianoche o noche buena? Medianoche, edi may pagsalusaluhan kayo, ano? Opo. Okay, kukunin ni Rans yung ano niyo. O Rans, kunin mo yung ano nila, panghanda nila. Grabe ang langgam dito sa kanila, oh. Laki ditong bangka kayo tanay. Oo, nang kailangan dito tatay, may bangka kayo dito. Oo, mamuli tayo ng isda dyan. Oo. Hindi naman kayo nilalamok dito. Hindi man po. Hindi naman. Hindi man. O kasi ang alam ko kapag ganyan may tubig na ano pinagtitirhan ng lamok. Hindi naman. Hindi Hindi naman man po. po. At gawa ng pag may mga dahon-dahon din, pinupulot ko yun. Kasi once sa tanggalin nyo naman kasi ito, mamaya-maya meron na naman yan. Kapag umulan, di ba? Yung mga dahon-dahon ang inaalis namin para Hindi nakabara dyan sa ano. Buksan natin ito. Luto kayo ng pansit nyo. Oh, tapos yung spaghetti. Tatay, lagyan mo dyan. Spaghetti. Oh, pwedeng dagdagan ng bihon. At syempre yung ito. Kumakain ba kayo nito, tatay? Niluluto nga po Oh, namin. meron kayong pansit, bihon, spaghetti, sopas. Oh, bahala kayo kung anong plano yung luto diyan. Tapos syempre di naman maluluto yung sopas kung walang ano, kung wala niyang tawag dito ay. Dito, tapos pangalmusal niyo konti, ano? Okay. So, Nanay Glyza, ganito po. Siguro before kami alis kasi kami, Opo. bibigyan ko po kayo ng ano ng pangbili niyo sana ng ano, pambili niyo po sana ng tawag dito, pambili niyo ulit ng palapa ng nyug. Kasi 'di ba sabi niyo po sa akin hindi kayo makakapagawa kasi nga maulan. Pero kung bibili po kayo siguro dito kay Kuya Ed ulit, Makakabili po baka po pwede. Oo. Ay, may nakuha po sa amin. Oo. Meron. Oo, Yung yun na matanda lang po po ang dyan. bibigyan namin ng ano. Okay, sige. O bigyan natin siya ng pabayad niya. Oo. Oh, sino ba 'yon? Na anong pangalan niya? Si Lulu Kundring po. Ah, okay. Siya pala. Okay, kilala ko po 'yun. Bigyan natin siya ng pambayad para po nang sa ganun, may magawa po si Nanay Glyza dito. Kasi kung aantayin po nila ang tag-init, napakatagal pa po Nanay Glyza ng tag-init. Mayo pa. Mayo pa. Ano po pati yun? Pag binibigyan ho namin ng ulam, binibigyan ho namin ng pag may blessing ho, kahit konti nabibigyan po namin. Nabibigyan naman Hindi po pati yung natanggap ng ano. ng pera. Ang gusto Basta niya- ang gusto niya yung pang araw-araw lang niyang pagkain. Yun lang yung gusto niya. Masaya na siya sa ganun. Ay, Okay. tuwing umaga tinatawag namin, Lolo, halika rito, mag-almusal tayo. Mag-almusal. Tapos mag-almusal naman siya. Kahit po ganito yung buhay nila Nanay Glyza, alam nyo yung parang saktuhan lang yung lahat ng kinikita nila para sa pang-allowance sila. Tapos yun lang yung counting blessing na ibibigyan sa kanila. Pero nagagawa pa din nilang magpaabot din dun sa ibang mga karatig nila dito na bahay, kagaya nga po ng tinutukoy nila na matanda, na aabutan pa nila ng pang-almusal, ganyan. Kaya po sana ay marami pang blessing dumating dito ang Nanay Glyza, kasi hindi naman sila yung sabihin mo na may damot sa katawan sa ibang kababayan nila dito o kapitbahay nga, binibigyan pa rin talaga nila. Nanay Glyza. Naawa nga ako dun sa matandang yun at Paskong Pasko walang kaayusan ng damit. Di binigyan ni Unad ng damit, tapos binilhan ni Unad ng tsinelas. Grabe. Bait ni Binigay Tatay namin- Budoy. Binigay namin kahapon sa Naiya. Sabi ko, sige nalulot, suotin mo, kasya yun sa iyo. Kaya sa isang araw, pag nakadayo si Unad, pagugupitan naman namin siya. Okay. Dito na po talaga ako na gagawa kami ng baby ni Mahal. Araw at gabi po. Ayun, buo ng loob ko na mabigyan ko man lang ng isang anak yung aking asawa, kasi syempre nasa edad na po yung asawa ko, kailangan na din po talaga niyang may aalagaan siya rito sa bahay pag dadating. Ayun. At saka magiging inspirasyon kasi ni Tatay Budoy yun, di ba?
Alam mo Tatay Budoy, yung nararamdaman mo kay Mark, alam ko mahal na mahal mo si Mark. Oo. Sa kapag nagkaroon kayo ng sarili niyo anak, mas magiging doble pa po yun kasi Opo, sarili mong dugot laman talaga yun. Opo, doble. Pero sana wag naman kapag dumating yung time na may anak na kayo, yung nagkakaroon po baga ng bias sa isa't isa, dapat pantay pa rin yung pagmamahal na ibibigay ninyo. Ganun po, ganun po talaga ang ugali ko. Pantay po talaga. Pantay lang. Ano, nanay, tatay? Opo. Okay, sige. Masaya kami para sa inyo. Ngayon pong araw ay pupunta na din po kami. Sige po. Yung ingat kaunting cash na ibigay ko po sa inyo, magbili kayo ng pagkain nyo. Opo. Hayaan nyo po at kapag nagkaroon na tayo ng sahod, ay bibili ako ng mga pangangailangan nyo pa po dito. Opo. Opo. Okay, nagpapasalamat ako sa mga viewers na patuloy pa rin nanonood. Although hindi man ganun, sabi ko nga, hindi matataas ang views natin. Pero nakikita nyo naman, andito pa rin kami, di kami tumitigil. Kasi dito po kami masaya sa ginagawa namin na ito. Kaya alam ko darating din naman yung time na maging okay din yung views natin kasi doon naman tayo kumukuha ng pang-ayuda, di ba? Opo. O, laban lang na tatay. Opo, laban lang po kayo ng laban. At sa mga viewers po namin na naman problema, tawag lang po kay God, malulutas din po agad-agad ang inyong problema. Okay. Sinusundan lang kasi ni tatay ng tawa ay seryoso na natawa. Okay tatay, pero tayo, pupunta na din kami ha, nanay. Ingat po kayo dito. Happy New Year po sa inyo. Yun din po. Okay, mag-enjoy sana kayo. So mga kalingap, salamat sa lahat ng viewers, Commander Marcos TV channel at Rans Gomez ang ating cameraman na soon magkakaroon na ng sariling channel. God bless po.